Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Nagsalita na si General Browner patungkol sa kontrobersyang kinakasangkutan ng mag-asawang Lizatanas Maggs at Presidente Kuting. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Browner ang kahalagan ng katotohanan at hustisya sa gitna ng mga akusasyong bumabalot sa nasabing mag-asawa. Ayon kay General Browner, hindi natin dapat palampasin ang anumang uri ng iligal na gawain, lalo na kung ito ay may kinalaman sa bushabs. Kailangan nating maisigurong patas ang walang kinikilingan ng ating investigasyon. Ang mag-asawang Lizatanas Maggs at Presidente Kuting ay mahigpit na itinanggi ang mga paratang laban sa kanila. Ayon sa kanilang abogado, wala silang kinalaman sa anumang iligal na aktibidad at handa silang makipagtulungan sa mga otoridad upang malinawan ang kanilang pangalan. Malinaw ang aming posisyon na kami ay inosente at walang kinalaman sa mga aligasyon. Nakahanda kaming harapin ang anumang investigasyon upang mapatunayan ang aming pagiging walang sala, ayon kay Presidente Kuting. Sa kabila ng pagtanggi ng mag-asawa, patuloy ang mga investigasyon na isinasagawa ng mga otoridad upang alamin ang buong katotohanan sa likod ng mga paratang. Sinabi ni General Browner na hindi nila lulubayan ang kaso hanggat hindi nakamtan ang hustisya. Sa ating laban kontra bushabs, hindi tayo mag-aatubiling imbestigahan at pananagutin ng sinuman, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang batas ay batas at ito ay para sa lahat, dagdag pa ni Browner. Patuloy na inaabangan ng publiko ang susunod na mga hakbang at resulta ng investigasyon sa isyong ito na nanatiling umaasang marami na magkakaroon ng malinaw at patas na resolusyon upang masiguro ang integridad ng sistema ng hustisya sa bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Mas mahigit isang taon. Yun lang ho mga kababayan, sa tingin natin kailangan talagang magkaroon ng kaliwanagan kaugnay doon sa pinapatay yung Senate building na yan, no? Yung new Senate building. Pero ang aatin ho dito tayo tutol. Kung tayo tatanungin, tutol ho tayo dyan. Marami hong problemang kinahaharap ang ating bansa. Kasi kahit na magkaroon tayo ng bagong Senate building, parehas lang ho ang suma. Marami pa rin ng gutom na Pilipino. Mahal pa rin ang presyo ng pangunahing bilihin. At winaldas na naman ang pera ng sambayanan na kung saan makikinabang na naman ho. Taong bayan ba makikinabang dyan? Hindi ho siguro. Makikinabang dyan yung mga pamilya, yung mga pamilyang hindi natin mabaklas-baklas dyan sa Senado kasi sila gagamit ng opisina. At yung ordinaryong Pilipino makakapasok doon. Imposible ho yung mga kababayan. Kung wala kang appointment, kung wala kang connection sa loob at kung wala kang kaibigan na senador, hindi naman ho kayo makakapasok doon sa new Senate building. Kaya ang atin ho dito, maraming dapat paglaanan ng pondo at sa tingin natin yan ang pinakahuli. Ha? Yan ang pinakahuli, yung lugar ng mga senador na to, na mabigyan sila ng bagong lugar. Kasi paano ho natin sila bibigyan ng magandang pwesto? Hindi nga, dyan pa nga lang sa pwesto ho nila ngayon, nakakapagtrabaho sila na maayos. Hindi ho nila ma-deliver na maayos yung trabaho nila para sa ating mga kababayan. Hindi ho nila deserve na magkaroon ng bagong bahay, iya nga. Ha? Gawin nyo munang maigi, gawin nyo munang maluwang ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Dito natin pag-isipan kung magkakaroon kayo ng bagong Senate building. Pero wala naman magagawa itong si Juan de la Cruz kahit tanungin natin yung sandamukal na Pilipino. Sigurado ang sagot nila dyan, hindi kami pahig dyan sa new Senate building na yan. Ang dami natin problema sa agriculture, food security, uh, uh, peace and order. Wala ho tayong ganun. Pero inaatupag na itong mga senador na wala ho tayong pakialam sa away ng pamilya na yan. Yung mga binay at ketahan, wala ho tayong pakialam dyan. Pero
Meron namang punto itong si ano, ano pangalan 'to, itong si Cayetano, yung 15 months uupuan mo yung mga dokumento. Meron talagang problema. Merong problema, pero yung pagpapatayo ng, bagong Senate building ay hindi ho tayo pabor diyan. Hindi ho tayo sold diyan. Daming nagugutom na Pilipino, anong inaatupag niyo diyan? Eto, pakinggan ho natin 'tong si Nancy Binay. Babalikan ko, it reminds me of 20. Hmm, No, this is ah, a replay of the 24 Senate hearings noong 20. Parang yung ang tinutukoy niyang 24 Senate hearing, yun ho siguro yung demolition job na ginawa nitong si Cayetano at Trillanes para dito kay, Jejo Martinay. Kasi 'di ba tatakbo siya ng presidente noon, hindi na nakatakbo yung mama kasi do'n dahil ba yun do'n sa overpriced na parking lugar diyan sa may ano, diyan sa Makati 'no. Bahala kayo diyan basta kami, ayusin niyo yung pagwalda sa pera ng taong bayan. Dahil pinaghirapan ho yan ng bawat Pilipino. Ngayon, ang baho ng Pilipinas, ang ating airport talaga ng mga nanlilimahid, pagpasok ng mga turista, ang pangit-pangit, inuuna pa ho talaga. Nakita niyo ho yung pagkamakasarili nitong mga senador na to. Diba? Gusto daw nilang maging ano, yung kanilang bahay, maging ano siya, parang monumento, yung parang maging pagka merong mga turistang pupunta, isa yung Senado sa mga pupuntahan nila. Kalokohan. Paano pupunta dito yung mga turista, yung sa airport pa lang, disappointed na sila. Ano ibibida nyo? Yung bahay nyo dyan sa Senado? Anak ng Petrang Garapata. Hindi ho talaga tayo sold doon sa idea na bigyan ng bagong bahay itong mga tao na to. Hindi nyo nga ma-deliver na maayos sa trabaho yun, tapos gusto nyo ng bagong bahay. Dako ho tayo dito kay Brosas. Naging active ho itong mga ano na to. Naging active ho itong mga panggulo na 'to. Pakinggan ho natin itong si Brosas, ha. Tinanong ho siya kaugnay doon sa magiging SONA nitong si Marcos Jr. Pakinggan ho natin kung ano mga punto de vista nitong mga panggulo na 'to sa So pamahalaan. sa expectation po, this will be Hmm. just another SONA. Ang tanong, nagpaalam kayo kay Martin Romualdez bago kayo magsalita, ha? Eto tanong lang naman na Arlene Brosas, nagpaalam kayo kay Martin Romualdez na sinabi niyo ba sa kanya na bibira kayo kay Marcos Jr.? Kasi kailangan nating palabasin na merong opposition para maging irrelevant itong mga Duterte kasi hindi sila pwede maging administration kasi umalis na si Sara Duterte sa administrasyon at kailangan ipagsiksikan itong mga ano na to, itong mga aliporos ni Tamba at ipakita sa ating mga kababayan na sila ang tunay na opposition para maging irrelevant ang mga Duterte. Pero hindi mangyayari yon. Baka pati yung mga pagsasalita nyo na yan galing kay Romualdez yun. Pakinggan nun natin. Nagpaalam ba kayo? No? Ang tingin po natin dito, mga flowery words talagang pipiliin at malamang empty promises na naman no sa usapin Empty. po ng We, significanteng dagdag na sahod. busog Di na busog naman kayo sa hinihingi natin. administrasyon eh. Kung i-report sa atin na 25 pesos, sabi nga natin malaking insulto ito sa mga manggagawa. Second, We, bagsak agad no, ang grado natin sa presidente kasi hindi dapat magmalaki. huwag niyong isipin kayong mga makabayang black. Huwag niyong isipin na binabanatan niyo itong si Marcos Jr. Yung mga DDS na bumabanat iisa tayo ng pinaglalaban. Please, pigilan niyo 'yan, ha? Ngayon pa lang sinasabi na natin kahit banatan niyo si Marcos Jr. hindi tayo magkakaparehas. Baka kasi yung iba nating mga kababayan baka akala nila dahil bumabanat sila kay Marcos Jr. Tayo bumabanat din nasa sa iisa yung mga pinaglalaban natin. Hindi ho. Yung pinaglalaban ng mga yan pera. Iba ho yung sa atin. Dahil kung pera yung pinaglalaban natin, nasa administrasyon tayo ngayon. Kumukubra tayo ng 500,000 per month, 700,000 pesos per month. No, sa kanyang zona ng mga wala namang nagawa. Hindi rin Oh, natugunan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng pagkain at bilihin. In fact, meron ka pang kodigo, madam, ah. hindi lang po yung mga basic commodities ang tumaas. Hmm. Ang totoo po, kahit yung mga non-food items, tumaas Hmm. yan. 5.7% ang inflation. So, ibig sabihin, hindi talaga nakakatugon sa pangangailangan ng mga mamamayan natin. Ang singil sa utilidad, kawalan ng trabaho, yan po yung mga ini-expect natin na Ano yan, merong abiso kay Martin Romualdez. Ganito yan, boss, babanat kami ng konti, ah. Boss, babanat kami ng konti, para maging relevant kami tapos tanggalin natin sa picture itong mga Duterte kasi sila yung pumupusturang maging opposition. Hindi, ganito boss ha, ganito sabi siguro kay Tamba. Boss,
Magre-report kami sa inyo pero babanat kami ng pakonti-konti para maipakita namin na yung relevance namin. Mapakita namin sa buong Pilipinas na kami yung opposition. Pero yung instruction nyo, boss, yun pa rin masusunod, di ba? Isipin nyo mga kababayan, congressman, ngayong mga panahon na to, bibira ng ganyan. Na walang abiso kay Martin Tambaluslos. Sa tingin nyo ho ba hindi mayayari? Ha? Pagkakaalam natin si itong matataas na sa pwesto sa House of Representatives yung mga na to, lalo na tong si Franz Castro. Ano ba yung position ni Franz Castro sa House of Representatives? Pero binigyan ho sila ng mga magagandang mataas na pwesto nitong si Tambaluslos diyan sa House of Representatives. Itong mga panggulo na yan, alam ko natin binigyan ho sila. Ngayon, kahit na ano pang gawin nyo, kayo Arlene Brosas, itong kay Franz Castro, kahit ano pang gawin yung pag-iepal sa social media, hindi tayo magkaparehas. Kasi kayo, ang tawag sa inyo, mga kubrador dyan sa house. Ang ginagawa nyo lang dyan, kumukubra. Okay? Sila ho talaga mga kubrador ho dyan. Tawag ho natin sa kanila kubrador. Kubrador na sweldo. Siyempre, kukubrahin nila yung sweldo nila. Alam nga naman pamigay nila. Yan pa, ang tatakaw ng mga yan. Lahat ng pwedeng pagkakakitaan ng mga walang yan eh. Di ba? Posible naman. Ito mga kababayan, ito. Ito mga kababayan. Ibang klase itong si Tambaluslos. Talagang pinuri itong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Sabi ko dito sa post ng Politico, Speaker Ferdinand Martin Romualdez lauded on Thursday, President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Lisa Araneta Marcos for launching their Love for All project in Tacloban. Yan ang hirap dyan eh. Dahil walang pumupuri sa kanilang mga ordinaryong Pilipino. Wala sa social media ang pumupuri sa kanila. Kaya kailangan na hong magsalita nitong si Tambaluslos at magpasalamat dito kay Lisa Araneta Marcos at kay Marcos Jr. dahil dyan sa Love for All. Ano ba yung Love for All na yan? Tawag dito, yung pagbibigay ng ba yun, yung laboratory, yun ba yun? Alam nyo mga kababayan, ganito lang yan. Ikaw naman Tambaluslos, ang tagal mo ng congressman. Kung talagang hindi na nga kailangan dapat gawin ng iyong pinsan at iyong amo yan, itong si Lisa Araneta Marcos. Dapat hindi pa naging presidente yung pinsan mo, talagang dapat napakaunlad na ng niyan, yung distrito niya, di ba? Yung Tacloban, di ba? Yung Leyte. Kaso, kahit tanungin ho natin ngayong oras na to, yung mga nasasakupan nitong si Tambaluslos, wala ho silang masasabi sa inyo na tangible na bagay o maaalalang proyekto na nagbigay ng kaginhawaan doon sa mga nasasakupan nitong si Tambaluslos. Kaya kailangan ho nilang magbulahan sa isa't isa. Imagine, nagpasalamat itong si Tambaluslos dito kay Lisa at kay Marcos Sr. Ibang klase, ibang level ho talaga yung paghihimuran nila ng tumbong. Itong si Tambaluslos, hinihimod niya yung tumbong nitong si Lisa at itong si Marcos. At itong si Marcos naman, ganun din ho ang ginagawa dito kay Lisa, dito kay Tambaluslos. Ay na nga mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga banat nitong si Browner. Ito, pakinggan ho natin yung 60 million pesos, sinisingilo ang bansang China. Ito. So we are demanding that China pay 60 Naku. million pesos for the damage that they caused. Pinababayaran ng Armed Forces of the Philippines sa China ang halaga ng damage sa mga gamit na sinira at kinuha ng Chinese Coast Guard noong June 17 nang harangin ang mga kawani ng Philippine Navy na magsasagawa ng rotational and resupply mission sa BRP Sierra Madre. 2 rigid holding plate. Grabe, no? Paano mo sisingilin yan, Browner? Sige nga, paano mo sisingilin yan? Wala kang karespeto sa atin eh. Inakyat yung mga gamit natin at pinagpupukpok yung mga, yung mga speedboat, yung mga inflatable, pinagbubutas. Yung mga navigational equipment, pinagpapalo. Paano mo sisigilin yan? Hindi nga tayo rin-respeto. Anong you demand? Sino ka para makapag-demand? Sino tayo sa paningin ng mga Chino na to para makapag-demand? Sino sitong si Browner para pagka nagsalita siya, papakinggan siya? Apelido mo pa lang eh. Hindi nga na pagkakatiwalaan itong mga Chino na to. Browner! Naku po.
Sir, wag nyo naman ho sanang ikagalit, ha? Huwag nyo ikagalit. Marami hong hindi natutuwang mga Pilipino sa mga pinagagawa nyo, dyan sa mga pinagsasabi nyo. Kayong mga tumitimon dyan sa issue ng West Philippine Sea, yan si Tariela, yan si Gibo, yan si Marcos Jr. at itong si Browner. Marami hong hindi natutuwa sa mga pinaggagawa nyo, sa totoo lang. Tuloy natin. We demand. Aba, matindi. Makapangisda nga, di tayo makalaot. Tapos sasabihin mo, we demand. Aba. Ibang level ka, sir. Ibang level. Double boats at 2 rubber boats ang binutas at sinira ng mga Chinese gamit ang palakol, itak at iba pang matutulis na bagay. Winasak maging ang communication device, navigational device at maging ang motor ng RIV. Tinangay din ng mga ito ang ilang gamit kabilang na ang mga cellphone ng ilang sundalo, maging ang 7 baril na nasa case pa at ihahatid sa mga nakaposting sundalo sa BRP Sierra Madre kinuha rin. Saan ang Petrang Garamada? Inaatiran ho ng baril yung mga tropa natin dun sa BRP Sierra Madre. Anong pinaghahandaan ng mga tao? Naiintindihan natin yung pero, my goodness. Hindi ganun. Bago dumating ang administrasyon na to, okay naman, di ba? Wala naman tayong problema. Bakit ngayon biglang nagkakaroon ng hatiran ng mga armas? Ibang klase talaga to. Kaya ang pamunuan ng AFP lumihab na sa tanggapan ng National Defense at Department of Foreign Affairs upang ipaabot sa China ang demand nito. Pero dun Mga loko-loko pala kayo alam natin nagre-resupply mga Coast Guard at saka yung mga private mga ship. Siguro nagulat ng mga Chino, ba't may Navy na dyan? Alam nyo, kung ako sa inyo, simple lang yan, Browner. Kaya, makipag-usap tayo ng maayos. Huwag nating idaan sa bardago lang kasi di tayo uubra doon. We demand. Luko-luko. sa aking sulat, I demanded the return of 7 I demanded to return. firearms. Yung pong mga baril na yon ay kinuha ng mga Chinese Coast Guard na naka-box, Imagine, mas inuuna pa nitong mga loko-loko na to na mag-demand na ibalik yung mga armas kaysa malayang makapangisda yung mga mangingisda na. box kasi yung mga armas na yon. Oo. Kaya dinampot na lang nila yung mga 7 rifle at sinira nila yung ating mga kagamitan. Oo. When Hindi ho tayo masaya doon sa ginawa ng China na yon. Kaso nagmumukha ho tayong bata sa international community. Akala nyo ba pagka nakikita ito ng anong tawag dito? Ng ibang bansa ay nabibilib sila sa atin? Kinuha, ba't yung binigay? Ngayon kinuha nila, nag-iiyak kayo sa social media. Hindi ganon. Kung sa atin pala yun bakit nyo binigay? Ngayon kinuha nila, bakit nyo inayang sirain yung mga kagamitan natin? Bakit di kayo lumaban? Di ba yun naman ang gusto nyo mangyari dyan? Ang labo nyo we estimated the cost of the damage, it's 60 million pesos. Wow. 60. Bukod sa pagsasauli ng 7 baril at danyos na 60 million pesos, pinapabayaran din ng AFP sa China ang gastusin sa pagpapagamot sa naputol na daliri ng isa sa mga Pilipinong sundalo na kasama sa RORE mission. We are also looking into the possibility of charging them with the cost of risk. Pagka hindi nagbayad, anong gagawin nyo? Aarestuhin nyo siya. Ito talaga si Browner may pagkakomedyante. Alam nyo, pagka nakita ho ito ng bansang China, magtatawa na lang ho tayo, sa totoo lang. Parang away bata lang ho yan. Kinuha nyo yung gamit, tapos nagsalita siya, nagsumbong, kailangan balik nyo yung gamit ko. Hindi niya babalik yun. Sa kanya na yun, rules yun Pagkabata, pagka nakuha mo na yung laruan, wala na. Diba? Itatakbo niya na yan. Swerte ka kung makita mo pa yan. Ganon yun. Ngayon, itong mga tropa natin, umiiyak sa social media, we demand. Kahit sa damukal na letter pang ibigay nyo dyan, hindi magbabayad yung China.
Sa kanila na nga lahat ng isda eh. Tapos gusto nyo magbayad pa sila? Structuring the hand of si SN1 Facundo kasi mag-ooperahan po siya eh. Operahan para bumalik yung function ng kanyang kamay. Meron po kasing mga technology ngayon, medical technology na bago, nang sa gayon ay magamit niya ulit yung kanyang kanang kamay. Samantala, muling iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na susunod sila sa rules of engagement sakaling mangyari uli ang kahalintulad na insidente. Naku, susunod daw sila sa rules of engagement. Di nyo nahahayaan kunin yung mga gamit natin. Ha? Yan ang hirap sa atin eh. Pero sa tingin ho natin, talagang sinasadya nila yon, tinitingnan nila kung mawiwin natin yung sympathy ng international community. Pero ang nangyari ho, nagmukha lang tayong katuwa-tuwa. Mga kababayan, alam nyo ho ba, doon sa nangyari na yon, kung nakikita lang ng international community na hindi tayo nagpapadikta sa gusto ng Amerika, hindi natin binibigay yung gustong mangyari ng Amerika dito sa issue ng West Philippine Sea, maaawa ho sila sa atin eh. Sa totoo lang, maaawa ho yung Vietnam, yung Singapore, yung Taiwan, yung Malaysia, yung saan pa yung mga kasama natin dyan sa ASEAN, maaawa ho sila. Kaso alam ho nila na yung mga leader ho natin ngayon, nadidiktahan ho sila ng bansang Amerika. Kaya wala ho silang pakialam sa atin. Nagsalita ho ba sila? Kinundinabuha ho nila yung nangyari na yun? Kinundinabuha ho ba nila yung China? Hindi. Ngayon, gagawin nyo yung rules of engagement. Talagang magkakagulo tayo, ganon. Anong Petra, garabat. Talagang ang labo nitong mga leader. Kasama dito ang self-defense. Kapag mayroong umatake sa ating mga sundalo, may karapatan sila na ipagtanggol ang sarili. So for instance, meron pong umatake sa atin. Ayan. At ang gagawin po natin is that we will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. Magdala na kayo ng mga itak. Pagka binutas yung mga natin, yung mga bangka natin, butasin nyo din yung bangka nila. Ganun lang yun. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. No? Wow. Hindi Tapang, po yung hindi lalabis dun sa concept of proportionality. Pero hindi tayo papaati. No? Hindi tayo papayag na gawin ulit sa atin. Di daw papaapi. Di papaapi. Aping-api tayo ng mga Amerikano. Lahat ng gusto mangyari ng Amerikano sa ating bansa, nagagawa nila. Di tayo magpapaapi. Di tayo magpapasakop. Wala na ho. Nasa ilalim na ho tayo ng pamamalakad ng mga Amerikano ngayong mga panahon na to. Hindi pwede yun. Pilipino tayo. Pakita natin yung ating... Kala ko pakita yan na naman pinag-aalab nyo na naman dami ng mga Pilipino no, hindi interest ng sambayan ng Pilipino yung magkaroon ng problema, magkaroon ng full-blown na gera dyan sa West Philippines. Hindi para sa interest natin yon, para yun sa interest ng mga Amerikano at ng mga opisyal na nakaupo ngayon sa ating pamahalaan, lalo na kay Marcos Jr. Huwag ho kayong maniwala dyan sa mga tao na yan. Hindi ho tayo pabor dito sa China. Atin yung mga inuukupahan nila, basta pasok doon sa ating exclusive economic zone, may karapatan ho tayong pumalaot doon sa mga lugar na yon. Kaya yung sinasabi ho nila na pagmamayari nila, hindi pwede. Meron din ho tayong claim doon. Dahil pasok yun doon sa ating exclusive economic zone. Ibig sabihin, pwede tayong malayang makapangisda. Pwede nating i-harvest kung ano man yung isdang mga nandoon. Yung walang pumipigil sa atin. Yun yung atin doon. Yun yung interest na dapat itinutulak natin na maging malayang magkaroon ng komersyo yung ating mga kababayan dyan sa mga lugar na yun. Pero yung magkaroon ng gera, magkaroon ng tagaan, itakan at palakulan dyan sa West Philippines. Hindi namin interest yun. Interest yun ng mga Amerikano, sir. Ayun, kung naniniwala kayo kay Browner, mga Talyanista rin kayo. Our seas, our rights, and our future. Welcome Our development seas. naman para sa AFP. Our seas, our rights, our future. Atin lang talaga, ganon. Yung mga bansang
bumabangga yung kanilang exclusive economic zone doon sa mga pinag-aagawang lugar na yun, wala rin na silang karapatan doon. Alam niyo mga kababayan, yung mga bansang Vietnam, Taiwan, yung 200 nautical miles na binabanggit natin dito, na yung exclusive economic zone natin, yung lugar na kung saan sinasabi natin na atin yon, bumabangga din ho yung kanilang EEZ, yung kanilang exclusive economic zone doon sa mga area na yun. Kaya hindi natin pwede sabihin na atin yun. Ano tayo lang talaga, ganon. Wala silang karapatan doon, ganon. Paano yung principle na in-apply natin na yung 200 nautical miles na EEZ natin, ganun din yung i-invoke nila, yung 200 nautical miles, which is bumabangga doon sa ating 200 nautical miles. Doon tayo nagkakaproblema. Pero kung magkakalayo tayo, walang issue. Kasi yung 200 nautical miles natin, yung pinakadulo nun, bumabangga ho doon sa kanilang 200 nautical miles, kaya nagkakaroon tayo ng issue. Kaya majority doon sa mga island doon sa Spratly, meron ho lahat claim yung mga malalapit na bansa na nandoon. China, Vietnam, Malaysia, meron ho lahat tayong claim doon. Ano sasabihin natin? Magsialis kayo dyan. Kami kasi 200 nautical miles natin. Paano yung 200 nautical miles EEZ nila? Naiintindihan niyo ba mga kababayan? Kaya problema talaga yan sa totoo lang. Kahit magpalipas pa ho tayo ng 100 years, di mariresolve yan. Dahil walang mag-giveaway dyan. Ba't sila mag-giveaway? Pasok din naman sa 200 nautical miles nila Ano bang problema? Diba? Magmamatigas din yan. Pero yung sa China, sobrang layo talaga. Kaya medyo, kung magkakaroon man sila ng mag-claim doon, talagang medyo katakawan na ho yun. Pero yung mga kalapit, kagaya dyan sa Malaysia, malapit to yung nila, 200 nautical miles. O yung sa Vietnam, malapit din. Meron claim yung Vietnam na meron din tayong claim sa kanila. Kumbaga, bumabangga talaga. Ngayon, kung sa atin pala yun, dapat noon pa lang, inukupahan na natin. Para wala nang makaporma, kasi tayo na Ngayon, kahit na meron tayong claim doon sa mga reef na yun, na okupado na ng ibang mga bansa, ano pa magagawa natin? Paaalisin natin sila doon. Doon na mag-uumpisa problema. Doon na mag-uumpisa problema. Kaso nga, ang iniisip ng China dyan sa area na yan, komersyo ho. Kaya talagang sinusubukan nilang kontrolin yan. At yun naman ho ang ayaw mangyari ng bansang Amerika. At tayo ho, ang pwedeng gamitin ng Amerika kasi tayo ang pinakamerong uto-utong presidente. Hindi pwede yung Vietnam, hindi pwede Malaysia, hindi pwede yung Taiwan. Hindi ho pwede yun. Hindi ho sila pwedeng hindi ho nila pwedeng utuhin kasi matatalino yung mga leader nila doon. So, itong Pilipinas, kahit yung Taiwan, meron siyang mga claim doon sa mga inuokupahan ng China dahil matatalino yung leader ng sa Vietnam at Taiwan, hindi ho nabubuyo ng Amerika yung mga bansa na yun. Pilipinas lang ho talaga kasi tanga-tanga yung ating presidente. Ganun ho yun. Naiintindihan nyo na ho ngayon mga kababayan. Yun yung pinakasimple na mabilis. Yun ho kasing iba nagpapaliwanag. Hindi mahirap po intindihin. Yun na lang, kumbaga yung mga boundary ng mga EEZ natin nagbabangga-bangga. Kaya sa ayot sa gusto natin, meron ding claim yung mga kapitbansa natin. Ganun ho yun mga kababayan. Talagang si Brown. Ang mga usapin ng de-escalation sa pagitan ng Ano tayo na lang talaga, yung tipong tayo lang ang biniyayaan. Tayo lang ang may karapatan. Paano yung EEZ ng mga kapitbansa natin? Yung bumabangga dun sa 200 nautical miles. So wala na rin, hindi sila dapat mag-claim kasi tayo lang may karapatan dun sa 200 nautical miles. Ang lalabo nitong mga Pilipino talaga. Matatakaw, hindi naman sa sobrang katakawan, naghihirap. China at Pilipinas. Ngunit hindi umano ito makakaapekto sa posisyon ng AFP dahil sadya namang sumusunod ang sandataang lakas sa international law. So, yung mga talks na ganito would help us in our next operations that we will be conducting on in the West Philippine Sea. Kasama na yung RORE natin at yung iba pang mga operations natin like maritime patrols, air patrols, and so on. Ayon kay General Browder, nagbigay ng specific instruction sa kanila ang Pangulo sa tensyon sa West Philippine Sea. Yes, ang instruction po ng ating Pangulo is to de-escalate. Again, we cannot discuss that because when we talk about the how,
Ang problema, mahirap maniwala sa presidenteng to. Sasabihin niya, de-escalate, pero ang ginagawa ng mga tauhan niya, to escalate. Yan si Tariela, narinig nyo na bang sinabi na, hayaan lang natin bumaba yung tension, pag-usapan natin ang issue. Hindi ho natin narinig na bumanat ng ganun si Tariela at itong si Gibo Chodoro. Our rights, our future. Kalokohan. Hindi ho ganun gumagana yon. Ay, hindi lang ho tayo ang may karapatan. Ay, hindi lang ho tayo ang merong 200 nautical miles sa exclusive economic zone. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.